Okay. So, magandang gabi po sa inyong muli lahat. Ano po? Ito po si Pastor Ogie Luwalhati. At ako po'y nagagalak dahil tayo po ay makakasama ko sa sandaling ito na tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? So, pero bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan po ni Jesus, maraming pong salamat, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon. And thank you so much, Jesus, that you are here. O God, you said in your word, O God, if there are 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Lord, thy Holy Spirit is here, O God. And thank you so much, Lord, for being with us, Lord, this evening. And Lord, right now, by this moment, we come before you, O God, and we accept the fact that we are nothing apart from you. We accept the fact that we have sinned against thee dahil kami makasalanan ng Panginoon. Lord, right now, you cleanse us, Lord, with thy most precious and holy blood. Thank you so much, Lord, for cleansing us. And Lord, by this moment, O God, we entrust to you everything, O God, even this short message, O God. Hallelujah. Lord, I declare that your Holy Spirit will be the one to teach us, O God, for He is our great teacher, O God. Father, I rely on your Spirit, O God, because I can do nothing apart from you. Lord, thank you so much, Lord. Anoint me and fill me with your Holy Spirit. And as I deliver the message, O God, Lord Jesus, right now, let there be a great manifestation, O God, of your power, O God, in Jesus' mighty name. Lord Jesus, anoint me with thy wisdom and knowledge, O God. Hallelujah. And Lord, anoint even this message, O God. Lord, thank you so much, Father. And I declare that the devil has no power over our lives, O God. Sila po'y talunan na in Jesus' name. Lord, right now, we declare your majesty. And Lord, we declare, O God, that your name alone, O God, hallelujah, will be exalted, Lord, here in this place. Thank you so much, Father. I give you back all the glory, thanks, honor, and adoration in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, maraming salamat po. So, by this moment, okay, I'm going to deliver a very short message which is entitled The Description of Some Great Characteristics of a True Christ Disciple. Yun daw pong tinatawag na description o pagsasalarawan o kung paano mo ilalarawan yung tinatawag na magaganda o dakilang katangian ng isang tunay na disipulo ng Panginoon. Yung pala pong tunay na mga disipulo ng Panginoon, meron yung magagandang katangian, yung tinatawag na great characteristics o yung dakilang katangian. So ano po ba yon? Pero bago po natin pag-aralan ano ba yung disipulo o disciple? Pag sinabi kong disciple, sila po yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sila po yung mga taong may Espiritu ng Diyos. Sila po yung mga taong tumanggap sa Panginoon at nabago ang kanyang buhay. Pag sinabi pong disciple o disipulo, hindi po ito hindi ito para lang sa tinatawag ng mga kagaya ng mga disciple nung araw, nung panahon ni Jesus Christ, na kagaya ni na Peter, ni na Saulo Pablo, ni na Juan, ni na Lucas. Hindi lang sila yon, kundi maging sa kapanahon na natin, kung totoong tinanggap mong Panginoon at namumuhay ka ayon sa kanyang salita at handa kang sumunod sa kanya, ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon. Pag sinabing Christ disciples, Christ believers, or yung tinatawag na Christ followers, tagasunod ng ating Panginoon. Pero paano ba natin i-describe yung tinatawag na katangian ng tunay na disipulo ng Panginoon? Okay, when you become a true disciple of Christ, your old sinful characteristics will be gone, and you will have new characteristics that are better than the old characteristics you had before. Kapag daw ikaw ay naging tunay na disipulo ng ating Panginoon, yung iyong makasalanang katangian o yung iyong tatang old sinful nature, ito daw po ay mawawala. Okay, mawawala. At ikaw daw ay magkakaroon ng bagong katangian na mas higit o mas mabuti kaysa doon sa iyong lumang mga katangian na meron ka dati. Sabihin, maliwanag, sinasabi po rito ng isang tunay na disipulo ni Kristo, kung gusto mo maging disciple ni Kristo, kung gusto mo maging tagasunod ni Kristo, ang unang-unang dapat gawin ng isang tao ay mabago ang kanyang buhay. Okay? And how to describe some of the great characteristics that Christ disciples have. Paano mo natin i-describe o isasalarawan
yung tinatawag na yung tinatawag na katangian ng tunay na disipulo ng Panginoon. Una, a true disciple's life is flexible or adaptable. Okay? Basahin po natin sa aklat ng Philippians 4:11 hanggang 13. Okay? Sabi po dito sa New International Version, beginning verse 11, the Bible says, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have been learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Okay. Doon po sa Tagalog, pag binasa po natin sa magandang balita, no, sa Filipos 4:11 up to 13 or 13, sabi po ni Saulo Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Mga magulang ko kapatid, ito po yung salita po sa Biblia na binanggit po ng ating kapatid na si Saulo Pablo. At kagaya po nabasa na binanggit ko sa iyo kanina, number 1, a true disciple's life is flexible and adaptable. Kung mapapansin po natin si Saulo Pablo, pag-aaralan po natin kanyang buhay, siya po ay isang taong may mataas na pinag-aralan. Sabihin, sa panahon na ngayon, hindi siya basta-basta tao. Hindi siya basta tao lang, hindi siya ordinaryong tao. Siya po ay, kung pag-aaralan po natin siya may mataas na pinag-aralan, siya po ay may mataas na posisyon, siya po ay isang taong may powerful o may kapangyarihan. Siya po ay may authority, no? Actually, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, sabi nga ng Bible, lahat ng mga mananampalatay nung panahon na yun, sa kanyang kapanahonan, nung time na yun, pinabibilanggo niya. Nung panahon siya galit na galit pa sa salita ng Panginoon, ang mga tao na nag-aaral ng mabuting balita, pinapakulong niya, o kanyang pinarurusahan, binibigyan niya ng kaparusahan, pinapapatay niya. So, sa madalit salita, siya isang taong merong matinding impluensya o kapangyarihan nung time na yon. Pero si Saulo Pablo, nung siya'y mabago ng Panginoon, no, siya'y naging isa sa tinatawag na great missionary ng ating Panginoon, isang mabuting disipulo ng Panginoon na nangaral o nag-witness sa kadakilaan ng ating Panginoon Kristo. Okay? At ang kanyang buhay, kung mapapansin natin, ay nagsasalarawan ng tinatawag na katangian ng isang mabuti o dakilang disipulo ng ating Panginoon, no? Doon sabi nasa nating salita ng Panginoon o salita sa Biblia sa Philippians 4:11 up to 13, sabi ni Saulo Pablo doon, yung binasa natin kanina, natutunan ko na, okay? Natutunan kami niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa kaya'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagay sa buhay. Sinabi ng Saulo Pablo na siya'y dumanas at humarap ng iba't ibang uri ng sitwasyon ng buhay, pero sinabi niya, anumang sitwasyon ng buhay ang kanyang kinaharap nung araw, nung panahon na yon, natutunan niya maging kontento. Sabihin talaga, dumanas siya ng tinatawag na kahirapan, sabi niya, dumanas siya tinatawag na kasaganaan, kaya sabi niya, natutunan ko ng maghirap, natutunan ko ng managana, natutunan ko ng magutom, natutunan ko ng mabusog. Pero ang sabi niya doon, sabi niya sa natin, ay anuman ang sitwasyon na naranasan noon, natutunan niyang maging kontento siya sa buhay. Sabihin, si Saulo Pablo, siya yung tipo ng tao nung araw na mayroong mataas na pinag-aralan,
siya yung tipo ng tao na kung saan ay may kaya sa buhay. Pero nung siya ay maging disipulo ng ating Panginoon, no, kung isipin mo, hindi siya sanay sa kahirapan. Maaaring hindi siya sanay sa tinatawag na magutom. Maaaring hindi siya sanay sa tinatawag na maglakad siya sa initan o sa init ng araw. Maaaring hindi siya sanay sa anumang hirap, sa anumang uri ng hirap ng buhay. Kasi nga, meron siyang kaya sa buhay, meron siyang sinasabi, may impluwensya siya, makapangyarihan siya, mataas na kanyang pinag-aralan. Pero, nung makakilala siya sa Panginoon, nung tanggapin niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay bilang sariling Panginoon tagapagligtas, palibhasa ang ina-encounter niya ang Panginoon doon sa daan papuntang Damasco, na ang plano sana niya ay ang mga mananampalataya ng Panginoon doon sa lugar na yun na kanyang pupuntahan ay kanyang hulihin, dakpin, o arestuhin at pahirapan at ilayo sa tinatawag na pananampalataya bilang isang Kristiyano. Pero nung time na yon, na papuntang Damasco, na-encounter niya ang isang liwanag na bumulag sa kanya, nang sabi niya, nung time na yon, ang sabi ng Bible, nakarinig siya ng tinatawag na tinig at sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? No? Sabi ni Saul Pablo, sino ka, Panginoon? Sinabi niyang, sino ka, Panginoon? Kung mapapansin natin, ang tanong niya, sino ka? Hindi niya kilala, pero sinabi niyang, Panginoon, sino ka, Panginoon? So, ibig sabihin, nung time na yon, kahit siya'y makapangyarihan, kahit siya'y may pinag-aralan, kahit malakas ang kanyang impluensya, yung na-encounter niya doon sa daang Damasco na bumuli sa kanya, matindi sa kanya, mas powerful sa kanya, na-feel niya sa kanyang sarili na yung power nung taon, nung nagsasalita niya, nung tinig na yun, ay mas powerful sa kanya at hindi niya kaya. Kaya sabi niya, Panginoon, sino ka? And then, that time po, nagpakilala ang ating Panginoon. Sinabi niya, ako si Jesucristo, ang inuusig mo. Para kang sumikat sa tulis, ikaw rin ang masasaktan. So, alam mo na-realize ni Saulo Pablo nung time na yun, sa salita ng Panginoon na, ang sino mang kumakalabas sa Panginoon, sa kanyang salita, na ipinapahayag na kanyang mga lingkod, sila'y mananagot at sila rin ang masasaktan. Bakit? Kasi kapag inusig mo ang isang nangangaralo, ang salita ng Diyos, wala kang ibang inuusig kundi ang Panginoon at sa kanya ka mananagot. As what happened to Saulo Pablo, nabulag siya. Pero take note, no? Si Saulo Pablo ay hinirang ng Panginoon. Ganun pa man, inutusan siya ng Panginoon na merong isang tao, may susuguin ako para ipanalangin ka, ibabalik ang iyong paningin sapagkat ikaw ay aking hinirang. So after nun, na-realize ni Saulo Pablo na meron palang Diyos. Hindi pala siya ang Diyos, kundi meron talagang Diyos. At nakilala niyo nung time na yun, ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. So, nung time po ngayon, ay tinanggap niya ang Panginoon, nagpakumbaba siya. So, ano nangyari? Nabago po yung kanyang buhay. Kaya, ang nangyari po si Saulo Pablo, nung panahon siya nakakilala sa Panginoon, na siya naglilingkod, nangangaral na siya ng mabuting balita, doon niya naranasan ang iba't ibang uri ng tinatawag na sitwasyon ng buhay. No? Kaya sabi niya rito, natutunan ko na ang masiyahan. Okay? Sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko na ang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan sa buhay. Natutunan niyang maging masiyahan anuman ang kalagayan niya sa buhay. Ano sabi doon? Alam ko kung papaano maghikahos. Alam niya. Naranasan niya eh. Alam ko kung papaano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Okay? Sabi ito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Kristo. So mga magulang ko kapatid, kung pag-aaralan po natin, a true disciple's life is flexible or adaptable. Si Saulo Pablo, nung makilala niya ang Panginoon, nung siya maging tunay na disipulo ng Panginoon, naging flexible ang kanyang buhay. Naging adaptable siya. Ano po ang ibig sabihin ng mga magulang ko kapatid? Pag sinabing adaptable, no? Ang ibig sabihin nun, kung pag-aaral natin, madaling ibagay, o madaling makibagay, o madaling yung ibagay ang kanyang sarili, able to adjust to a new condition. So, ibig sabihin nun, kung ikaw ay isang tunay na disipulo, ikaw na yung taong tipong kaya mo na mag-adjust sa lahat ng sitwasyon ng buhay na iyong kinaharapan. Kung ikaw ay sa inyong bahay, may kaya ka sa buhay, anak mayaman ka, hindi ka sanay na walang aircon, hindi ka sanay na ang pang-ulam mo sa bahay ay tuyo, ang kailangan ay andun yung lechon, masasarap na pagkain, at ang iyong tinutulugan ni air condition yung kwarto mo, pero
Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, ano? Si Saulo Pablo, siya yung tipo ng tunay na disipulo ng Panginoon. Nung siya'y makakilala sa Panginoon, nung siya'y magsimulang maglingkod sa Panginoon, naranasan niyang mamuhay sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Nakarating siya doon sa mga lugar na, kung tutusin yung mga lugar na puno na nasa sitwasyon ng kahirapan. Pero si Saulo Pablo, madali niya na-adapt ang mga bagay na yun. Isabihin, si Saulo Pablo yung tipo ng taong madaling makibagay doon sa anumang uri ng sitwasyon ng kanyang buhay, madali niyang ilagay ang kanyang sarili. Nakakapag-adjust siya. So, ganun po pala ang isang uri ng tunay na disipulo o tagasunod ni Kristo. Maging sa ating pong buhay, mga magulang at kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung ikaw ay tunay na mananampalatay ng ating Panginoon, dapat hindi ka maarte. Dapat ikaw yung tipo ng tao na anuman yung sitwasyon ng buhay na meron ka, dapat matuto kang maging kontento, dapat magpasalamat ka, o dapat matuto kang magpasalamat sa anumang biyaya na meron ka, hindi yung puro ka reklamo, puro ka dabog, lalo sa mga estudyante, no? Minsan may mga estudyante na bigyan mo ng baon kapag nakita ang kanyang baon o yung kanyang allowance ay konti lang, minsan nagrereklamo pa sa magulang. Minsan kung ano sinasabi, kesyo madamot ang magulang, kesyo ganyan. Pero mga magulang at kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tandaan mo, ang isang palatandaan ng ikaw ay isang tunay na Kristiyano o disipulo ni Kristo o tagasunod ni Kristo, dapat matuto kang maging kontento at magpasalamat sa Diyos anuman ang meron ka ngayon. Anumang uri ng buhay meron ka ngayon, hindi ka dapat mainggit sa mga taong nananagana, hindi ka dapat mainggit sa iyong kapitbahay, kung iyong mga kapitbahay o ang iyong mga masaboy, mga kapatid, mga kamag-anak ay nananagana, ipagpasalamat mo sa Diyos. Hindi ka dapat mainggit sa kanila. Bakit? Sapagkat ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya naiinggit. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya nagdidiman palagi. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya nagreklamo, hindi siya naboboring sa anumang uri ng sitwasyon ng buhay meron siya ngayon. Anumang biyaya o anumang pagkapala meron ka ngayon, maliit man yun o malaki, matuto kang maging masaya, matuto kang maging mapayapa, at matuto kang magpasalamat sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag ikaw isang tunay na Kristiyano, ikaw ay adaptable, ikaw ay flexible. Pag sinabing flexible, he has the ability to change or be changed easily according to the situation. Meron kang kakayahan, okay, na mabago mo yung buhay mo. Hindi yung ikaw, sanay ka sa ganitong maluhong buhay, sanay ka sa ganitong sitwasyon ng buhay na nakagis na muna, pero pagdating mo doon sa isang bagay na ikaw ay, lalo na yung mga tao na, mga kabataan na nagsipag-asawa, dito kalimitan nangyayari yung mga hiwalayan eh. Kasi minsan, sumama doon sa kanyang, nagpakasal sa kanyang nobyo na lalaki, nung sila nagsasama na, palibasa itong babae, hindi sanay sa ganung uri ng buhay na magtitiis o magsisimula, nasanay sa tinatawag na kasaganaan, kasi mayaman yung kanyang mga magulang. So, nangyayari, nagreklamo, doon nag-umpisa yung away, yung misunderstanding, nagsisimula, hanggang sa sila'y maghiwalay. Pero mga magulang at kapatid, dapat tayo matutunan sa ating buhay na tayo ay mabago. Madali nating baguhin natin ating sarili. Bawa, tayo ay napupunta sa lugar na medyo mahirap ang buhay, walang kuryente, ano? Tumulog ka doon sa isang bahay na imbita ka sa isang bahay ng iyong kaibigan, pagdating mo doon, akala mo may aircon, akala mo may electric fan, akala mo masarap ang pang-ulam, pero hindi pala. Yung palang pang-ulam nila, tuyo, o yung palang tinatawag na kailang bahay, walang ni electric fan, iwala. So, dapat, paano mo i-handle yung ganung uri sitwasyon ng buhay? Maaaring pag hindi ka sanay sa ganung sitwasyon, magreklamo ka o maaaring sasabihin mo, uwi na lang ako sa amin niyo kasi baka hindi ako makatulog dito. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, kapag totoong ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, ang ibig sabihin, kahit sa ganung uri sitwasyon ng buhay, kaya mo itong i-handle. Kaya mo magtiis, kaya mo magpasalamat sa anumang pagkapala na meron ka sa iyong harapan o sa anumang sitwasyon ng buhay na meron ka ngayon na nilalakaran mo. Dapat matuto kang maging mapayapa, dapat matuto kang maging masaya, dapat matuto kang magpasalamat sa ating Panginoon. Okay? Number 2, he is well prepared to accept the challenge of discipleship. Ang isang tunay na disipulo ng Panginoon, siya'y preparado o handa siyang tumanggap ng anumang hamon ng tinatawag na discipleship. Kaya ka nga disciple eh. Kaya ka naging disciple, dumaan kasi tinatawag na discipleship o yung tinatawag na discipleship training. Even in the New Testament, sa New Testament, yung mga great apostles ng araw like Peter, Saulo Pablo, John,
Lucas, Mark, Mateo, sila po'y bago nagamit ng Panginoon doon sa tinatawag na makapangyarihang kapamaraanan. Ito po yung mga taong ito ay dumaan muna sa matinding discipleship training. Pag sinabing discipleship training, doon ka matututong magdisiplina sa iyong sarili. Doon ka makakaras sa tinatawag na pagdidisiplina. Ang isang disipulo, dapat alam niya sa kanyang sarili na dapat siyang madisiplina. Dapat alam niya sa kanyang sarili na hindi siya perfectong tao. Dapat malaman niya at maunawa sa kanyang sarili na wala siyang magagawa kung wala ang Panginoon. At dapat malaman niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan, na kinakailangan siya'y mabago at magkaroon pa siya ng maraming pagbabago para magamit siya ng ating Panginoon o para maging tunay siyang disipulo ng ating Panginoon. He challenged us to pay the cost of discipleship. Isang hamon bilang mga disipulo ng Panginoon, mayroong ibinigay na hamon ng Panginoon. Kung gusto maging disipulo ng Panginoon, kung gusto maging tagasunod ni Kristo, mayroon siyang challenge na ibinigay sa atin. In the book of Luke 9:23, the Bible says, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Ito po yung challenge ng Panginoon. Sabi doon sa Tagalog, kung sino man sa inyo ang gustong maging tagasunod ko o maging disipulo ko, itong unang challenge, deny themselves. Talikuran nyo o tanggihan nyo inyong mga sarili, buhatin nyo inyong cross araw-araw, take up thy cross daily, and follow me, or sumunod ka sa akin. Ang isang challenge sa Panginoon, ang unang sinabi, deny themselves. Bakit po sinabi ng Panginoon yun? Ano yung pastor? Kakalimutan ko kung anong pangalan ko, kakalimutan ko yung tungkol sa sarili ko, na yung pangalan ko, kakalimutan ko na, o yung obligasyon ko sa aking magulang, kakalimutan ko na. Hindi po ganon. Pag sinabing deny themselves, unang-una po, kung ikaw ay disipulo ni Kristo, ang ibig sabihin, kaya ka naging disipulo, handa kang sumunod sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon. Handa kang magbago o handa kang magpabago. Pero mga magulang ko at kapatid, gusto kong malaman nyo ng isa sa number 1 na humahad lang sa atin kung bakit hindi tayo makasunod sa Panginoon, kung bakit hindi tayo maging tunay na disipulo ng Panginoon, kung bakit hindi tayo mabago, ang unang-unang humahad lang sa atin ay yung ating sarili. Yung ating sarili na punong-puno ng pride. Yung ating sarili na punong-puno ng mga pangarap, na yung mga pangarap na yun, hindi natin alam, dinidiyos na natin. Kaya wala na tayong panahon sa Diyos at sa ating mga magulang at sa ating sarili. So mga magulang at kapatid, ang unang humahad lang sa atin, kasi nakita ho ng Panginoon, kaya sinabi ng Panginoon na deny themselves, kasi ang unang-unang humahad lang sa tao na nakikita ng Diyos kung bakit hindi siya makasunod sa Panginoon ay ang kanyang sarili. Kasi yung ating sarili, according to the Bible, tayo po'y meron tinatawag na old sinful nature. Yung ating lumang pagkatao na namumuhay sa laman. At yung ating lumang pagkatao na namumuhay sa laman, wala itong gusto gawin kundi yung mga bagay na makaka-satisfied sa ating laman. Yung mga makamundong bagay, especially po sa kapanahon na ngayon po sa mga kabataan, laging natatapos natin ng mga kabataan. Ng mga kabataan ko minsan matitikas ang ulo. Minsan, hindi sinusugo ng inuutusan ng magulang, ayaw sumunod, no? Mas gusto pa niyang sila naglalaro ng mga games sa kanilang mga cellphone. Mas gusto pa nilang maghapon silang nakasubsob ang kanilang mga mukha doon sa tinatawag na gadget. Kapag sinugo ng magulang, galit pa. Ibig sabihin, may mga tao ngayon na kung saan, yung pong social media ngayon, ito po isa sa nagiging number 1 na kung saan po ay kinahumalingan ng laman. Okay? At hindi lang po yan. Sa ating pong sarili, bilang tayo po ay nasasalaman, ay hindi po maiwasan na tayo po, ang ating pong sarili, punong-puno ng pride. Punong-puno po tayo ng mga bagay na mali. Sabihin natin mali, maling pananaw, maling pag-uugali, maling way ng tinatawag na pamumuhay. Tayo po ay namumuhay sa tinatawag na buhay na kung saan po, ang buhay na ito ay malayo po sa tinatawag na nais mangyari ng Diyos sa ating buhay. At ang mga bagay pong ito, palibhasa po tayo ay nabubuhay sa mga bagay na ito, tayo po ay nagiging mahirap po sa atin na tayo po ay sumunod kay Kristo. Kaya po ang nakita po ng Panginoong number 1 sa ating buhay
kung bakit po tayo ay hindi mapalapit sa Diyos, kung bakit hindi po natin magawa ang kanyang kalooban, kasi nga po ang unang-unang humahadlang ay ang ating po mga sarili. Kasi ang ating pong sarili, likas po itong makasalanan, likas po itong mataas ang pride, likas po ito na sinungaling, likas po ito na mahilig sa laman, sa karumihan, sa mga pangangalunya. Ito po ay likas na ang gusto ay kalayawan o makamundong bagay. Kaya ito pong sarili natin ito, kapag hindi po natin ito dininay, kapag hindi po natin ito tinakwil, kapag hindi po natin ito nilayon o kinalimutan, kapag hindi po natin sinupil ito, hindi po tayo makasusunod sa nais mangyari ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang challenge niya, sinabi niya, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Mga magulang at kapatid, gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Gusto mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon? Gusto mo bang ang kagustuhan ng Diyos ang mangyayari sa iyong buhay? Gusto mo bang talagang lumago sa pananampalataya? Gusto mo bang magamit ang iyong buhay ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Mga magulang at kapatid, ang unang-unang dapat mong gawin, deny yourself. Okay? Iwan mo yung old sinful nature. Pag-aralan mo ang sarili mo. Ano ba yung mga kahinaan mo sa buhay? Ano ba yung mga pagkakamali mo sa buhay o mga kahinaan mo sa buhay na nagiging dahilan kung bakit lagi ka nagkakasala? Pag-aralan mo mga bagay na yan. And then, pag-aralan mo magbago, ano? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, ng isang taong nakipag-isa kay Kristo, siya'y pawang bago na. So, kinakailangan talaga natin para mapatunayan mong disipulo ka ni Kristo, para mapatunayan mong nakikipag-isa kay Kristo dahil disipulo ka niya, dapat mabago ang iyong buhay. Ang ibig sabihin, mababago ka kapag yung dati mong buhay ay iniwanan mo at nawala sa iyo. Kaya yung challenge doon, deny themselves and secondly, take up their cross daily. Buhatin mo yung cross araw-araw. Sabi ng Bible take up thy cross daily. Buhatin mo ang iyong cross araw-araw. Pag sinabing pagbubuhat ng cross, no, hindi yon kung kailan gusto mo lang, hindi yung kung kailan lang kung kailan ka lang may panahon sa kabubuhatin na yung cross, no? Dapat araw-araw. Ngayon, ano ba yung cross na bubuhatin natin? Ano yun? Tayo ba ay magagawa ng cross na kahoy na kagaya nung binuhat nating Panginoon sa Kristo at kagaya ng cross na pinagpakuha niya? Hindi po ganon. Actually, pag sinabi kong take up thy cross daily, yung po yung tinatag na kinakailangan pong tapusin natin o gawin natin yung pong mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang unang-una po natin dapat gawin, yung pong ating responsibilidad bilang isang Kristiyano sa ating sarili. Unang-una, kaya nga po sabi doon, ay talikuran mo ang inyong sarili, deny yourself, o kalimutan mo ang inyong sarili. So, ibig sabihin, ang isa sa tinatawag na cross na dapat mong buhatin o yung responsibilidad na dapat mong buhatin araw-araw ay yung ipagpatuloy mo ang bagong buhay na tinanggap mo kay Kristo. Mga magulang ko at kapatid, kapag ikinakakilala sa Panginoon, tumanggap ka sa Kanya at nagsimula kang maglingkod, maraming challenge sa buhay. Maraming tinatawag na tukso ng kasalanan. Maraming tinatawag na kaway ng tukso na kung ikaw ay itititig mo ang mga mata sa mga bagay na yan, na kung ikaw ay padadaya, magiging mahina, maniwala ka sa akin, babagsak ang iyong buhay Kristiyano. Maraming challenge sa buhay. Kapag ikinaging Kristiyano na, nakakilala ka sa Panginoon, maraming trials. Maraming mga mali yung thinking ng ibang tao na kapag ikaw din nakakilala sa Panginoon, pag born again na, kapag naglilingkod na, ikaw daw may wala ng problema, hindi ka na daw magkakaroon ng problema, lagi ka daw masaya, mali po yun. Tandaan niyo po, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon Kristo, mas maraming challenge, mas maraming trials ang kakaharapin mo sa buhay mo. Bakit? Kasi po yung mga challenge, yung mga trials na yan, yung po inaalaw ng Diyos na mangyayari sa ating buhay para po tayo lalong lumakas ang pananampalataya. Ang mga challenge po sa buhay, yung po mga tinatawag na pagsubok sa buhay, yan po yung ginagawa po lang natin na tinatawag na stepping stone o tuntungan po natin para lalo po mag-level up ang ating pananampalataya. Ngayon po, doon sa tinatawag na, sabi nga po dito, he is well prepared to accept the challenge of discipleship. Kagaya po na nabanggit ko sa iyo kanina na ang unang challenge doon ay sinabi doon ay deny themselves o kalimutan ang tungkol sa kanilang sarili. Pangalawa, take up their cross daily. Buhatin nila ang kanilang cross araw-araw. Sabihin talaga, kinakailangan yung responsibilidad na tinanggap mo sa Panginoon o yung tungkulin mo na tinanggap mo sa Panginoon simula ng ibang Kristiyano, dapat gagawin mo yan. Dapat, ikaw bilang isang Kristiyano, wala kang iisipin sa araw-araw kundi kung papaano mo gagawin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Mga magulang ko kapatid, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon,
Pagka ikay tunay na disipulo ng ating Panginoon, meron kang tungkulin na dapat gampanan sa harapan ng Diyos. At ang tungkulin ito, hindi ka dapat titigil. Sabi ng Bible, araw-araw bubuhatin mo yung cross. Araw-araw gagawin mo ang tungkulin mo sa Panginoon bilang ikaw isang Kristiyano. Unang-unang nabanggit ko sa kanina, ang unang tungkulin ng Kristiyano ay magpatuloy sa bagong buhay. Ipagpatuloy niya ang bagong buhay niya na ibinigay ng ating Panginoon, yung new life in Christ. Tandaan niyo po, ang isang tao na tumanggap sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, ang isang tunay na disipulo ng Panginoon, ang buhay po niyan ay nababago. Tandaan niyo po, ang isang sign na ikaw ay tunay na disipulo ni Kristo, ikaw ay nababago. At yun ang kinakailangan mong gawin. Ang ating pong sarili napakahirap baguhin. Kaya nga po, sinabi ko sa inyo, ang tayo, nabuhay tayo sa kasalanan. Bata pa tayo, hanggang sa tayo lumaki, namuhay tayo sa kasalanan. Pero nung tanggapin mo ang Panginoong Kristo, so kailangan mo palang magbago kasi ang isang taong tumanggap sa Panginoon at gustong sumunod sa Kanya, dapat nababago. Pero yung isang challenge, napakahirap magbago. Bakit? Nakagis na nating mamuhay sa laman. Nakagis na nating mamuhay sa kasalanan. Pero mga magulang ko at kapatid, ito po yung challenge na ibinigay sa atin ng Panginoon. Magagawa po natin. Kaya nga po sabi doon, ating binasa doon sa 13, sabi doon ni Saulo Pablo, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kaya niyang gawin na lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa Kanya. Mga magulang ko at kapatid, mahirap mang baguhin ang buhay. We have nothing to worry. Why? Because meron tayong Christ na nagbibigay sa atin ng kalakasan para mapaglabanan natin ang ating dating makasalanang buhay. Mga magulang ko at kapatid, kaya nga sabi ng Bible, be holy for I am the Lord your God is holy. So, ang ibig sabihin nun, ay merong nag-iisang banal kundi si Jesucristo. Pero pwede tayong mamuhay sa kabanalan. Kagaya na banggit natin kanina, mahirap pong mamuhay sa kabanalan kasi nasanay tayo sa kasalanan. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag totoong tinanggap mo ang ating Panginoon, ang sabi ng Bible, ang banal na Espiritu papasok sa iyong buhay at ang Espiritu ni Kristo ang siyang tutulong sa iyo para mabago ang iyong buhay. So, yung pong challenge na isang dapat natin gawin na ipagpatuloy po natin yung pagbabago ng ating buhay. Ipagpatuloy po natin yung pong tinatawag na pagdidisiplina sa ating buhay. Kaya nga po sa ating mga churches, tandaan niyo po, bawat churches na po ng mga Kristiyano, kaya po doon sa church natin, dito po sa The Jesus Christ Burning Compassion Church, na po, o doon sa PPG, sa Proclaim the Power of God, doon po sa ating Mother Church, meron po tayong tinatawag na proseso na ginagawa, na meron po tayong tinatawag na discipleship training. We have the so-called life class, encounter, and then is OL 1, 2, 3, yung School of Leaders. So, yun po yung mga bahagdan o proseso ng tinatawag na discipleship training na kapag pinagdaanan mo yon, may mababago sa iyong buhay. Lalago ang pananampalataya mo. Bakit? Kailangan po natin mag-undergo sa tinatawag na process o discipleship dun sa bawat local church natin kinabibilangan. Bakit? Kailangan po natin gawin yan para po mabago ang ating buhay. Kasi ang purpose po ng tinatawag na discipleship training ay para po tayong madisiplina, para po tayong mabago, para po tayo lumago sa pananampalataya, para po tayo lumago sa pagkakilala sa Panginoon at mag-level up ang ating pananampalataya at maranasan po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At sa pamagitan po ng mga bagay na yan, mababago po ang ating pong buhay at magiging mahusay po tayo at mabuting disipulo o tagapaglingkod ng ating Panginoon. Mga magulang ko kapatid, ang isa sa sinabi dito, aside from take up thy cross daily, ang sabi po dito, and follow me. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nahanda mo ng sarili mo, nabago ka na ng Panginoon, then malaya ka na makasusunod sa Panginoon. Sabihin, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang unang napansin, ang isa sa napapansin ng Panginoon kung bakit tayo hindi makasunod sa Kanya, ang unang humahadlang yung ating dating makasalanang pamumuhay. Pero kapag natalikuran mo na ang dati mong buhay, so nabago ka na, so doon ka na magkakaroon ng lakas na buhatin yung cross o yung responsibilidad na ibinigay sa inyo ng Diyos bilang ikaw ay isang Kristiyano. So, yung pong isang responsibilidad na mabago ang ating buhay, magtuloy-tuloy po tayo sa pagbabago at yung pong mga tinatawag na proseso o discipleship sa ating mga kanya-kanyang local church, ito po yung tutulong sa atin para po tayo ay mabago, para po tayo lumago. Dahil pag tayo malago, doon po tayo magkakaroon ng lakas ng loob na tayo po ay mabago. And then, pag kinabago na, masaya ang iyong pagiging buhay Kristiyano o pagiging disipulo. So, ang isa pa sa tinatawag na responsibilidad ibinigay ng Panginoon, pag kinabago na, tayo po ay may kanya-kanyang pagkatawag sa Panginoon. Sabi ng Bible, there are fivefold ministry to strengthen the church. So, we have the so-called apostle. Meron tatag na apostle, ang iba'y tinawag bilang apostle, ang iba'y tinawag bilang tinatawag na propeta, evangelist, pastor, or teacher.
So lahat po ng mga yan ay gift o yung tinatawag na mga uri ng pagkatawag ng ating Panginoon. Sabihin, ito yung mga iba't ibang uri ng calling na ibinigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin gawin habang tayo nabubuhay hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. So, may kanya-kanya po tayong calling o maaaring tinawag ka para ikaw ay tumutug sa church mo, sa tinatawag na music ministry. Maaaring tinawag ka para sumuporta sa church. At sabi ng Bible, maaaring tinawag ka para manalangin sa may sakit. Maaaring tinawag ka bilang isang intercessor o isang prayer warrior o tinawag ka bilang isang soul winner na inilagay ng Diyos sa iyong puso na ikaw mag-aki ka ng maraming kaluluwa, magdala ka sa inyong local church tuwing araw ng linggo ng mga kaluluwang tatanggap sa Panginoon, makakarinig ka ng salita. So lahat po mga bagay na yan po itungkol natin sa Panginoon. Yan po ay mga bagay na itinawag sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin gawin. Na ito po yung isa sa challenge natin. Challenge na ibinigay ng Panginoon sa kanyang disipulo. Una, challenge na iwanan mo yung dating buhay, magbago ka. Pangalawa, yung pong challenge na gawin mo yung ipinapagawa ng Panginoon kung papaano kanya tinawag. And then, yung tinatag, sabi po dito, yung pong tinatag na sinabi niya, follow me. Sabi niya doon, deny themselves and take up thy cross and follow me. Kapag naroon ka na sa mga bagay mo, kapag naunawa mo ng mga bagay na ito, malaya ka na makasusunod sa ating Pag sinabing follow me, susunod ka sa kanya, kailan ka susunod at hanggang kailan ka susunod. Kung kailan ka susunod, now na, at kung hanggang kailan ka susunod ka sa kanya hanggang sa wakas ng sanlibutan ito. Kaya nga po sabi ng Bible sa aklat ng Matthew 24, ang sabi niya doon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Okay? At ang sabi dito, he is not afraid to endanger his life just to fulfill the duty he has received from God. Ang isa pang magandang bagay dito na tinatawag na karakter ng isang tunay na disipulo, kagaya ni Saulo Pablo, kapag tunay na disipulo ng Panginoon at handa ka sumunod sa Kanya, hindi ka natatakot na malagay sa panganib ang iyong buhay para kay Kristo. Bakit? Dahil po dito, ulitin ko, he is not afraid to endanger his life just to fulfill the duty he has received from God. So marami po mga Kristiyano ngayon, although they claim na Christian sila, pero sa kapanahon ngayon, no, marami Kristiyano na lagi na lang nasa comfort zone, no? Ayaw nilang mainitan, ayaw nilang sumama sa kanilang pastor, sa kanilang mga leader, sa mga gawain sa mga community kasi maiinitan, kasi nga maglalakad lang, wala namang kotse, wala namang sakyan. Laging gusto nila yung maalwan sila. Pero sa totoo lang po mga magulang at kapatid, ang tunay na disipulo ng Panginoon, handa niyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili, matupad lang niya yung kalooban ng ating Panginoon Kristo. Dito po sa aklat ng Acts 20, verse 22 to 24, basahin ko lang po. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Sa Tagalog po, dito po sa mga aklat ng gawa, 20, talatang 22 hanggang 24. Sabi po dito, ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng ating Panginoon Kristo. Mga magulang ko kapatid, ito pong si Saulo Pablo, kung pag-aaralan niyo po, sabi po sa Bible, siya po ay inutusan ng Panginoon na mangaral pagpunta sa Jerusalem. Pero, bagaman inutusan siya ng Panginoon, nangungusap sa kanyang banal na espiritu o nagbigay sa kanyang babala na alam mo ba, pagdating mo doon, ang naghihintay sa iyo ay pagkagapos at pagkabilanggo. At marami kang panganib na pagdadaanan. Nung malaman yun ng kanyang mga
mga alagad ni Saulo Pablo, tinangka siyang pigilan nila at ang sabi nila, huwag ka nang tumuloy doon. Baka mapahama ka lang. Kasi nga, palibasa nga po, ay napamahal na si Saulo Pablo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tinuturuan. Ayaw nilang paalisin si Saulo Pablo. Ayaw nilang papuntahin doon. Pero ang sabi ni Saulo Pablo, hindi lang ako handang pagapos. Handa rin akong mamatay alang-alang kay Kristo. Kaya nga sabi ni Saulo Pablo doon, alam kung pagpunta ko doon, pagkagapos at pagkabilanggo at maraming panganib ang aking pagdadaanan. Pero sabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magampanan ko lamang at magawa ko lamang ang tungkuling ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesus, ang pangangaral ng mabuting balita. Si Saulo Pablo po, yung tipo ng isang disipulo na kahit alam niyang may mangyayaring masama sa kanya, kahit alam niyang meron siyang maranasang matinding persecution o pag-uusig, tutuloy pa rin siya sa mga bagay na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kasi sinabi sa Pablo, simula nung makilala ko si Jesus, wala nang halaga sa akin ang aking buhay. Ang mahalaga sa akin, maipangaral ko ang mabuting balita dahil maraming pang taon nangangailangan ng kaligtasan. Si Saulo Pablo o yung mga apostol ng araw, sila po yung mga tipo ng tao na walang halaga sa kanilang sarili. Kaya nga yung challenge sa Panginoon, deny yourself. So si Saulo Pablo, dininay niya yung kanyang sarili, kinalimutan yung tungkol sa kanyang tinatawag na ano bang tawag doon, yung mga dapat maging benepisyo niya sa buhay, kinalimutan yung mga magagandang oportunidad niya sa buhay, kinalimutan niya yung patungkol sa malasakit sa kanyang buhay. Bakit? Kasi yung kanyang tunay ng pagmamalasakit at pagmamahal na ituon niya sa tinatawag na gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya nung time na yon, nung time na yon, si Saulo Pablo ay lubhang maraming panganib na sinuong. Kasi nung time na ni Saulo Pablo, nung time na yon, ay mahigpit na kapag nahuli ka nangangaral ng mabuting balita, pwede kang patayin, pwede kang ibilanggo. So napakatindi po ng pag-uusig nung araw. Pero sinabi ni Saulo Pablo, walang halaga sa akin aking buhay. Ang gusto ko, magawa ko lang ang pinapagawa ng aking Panginoon. Ibig sabihin, si Saulo Pablo, yung tipo ng taong hindi natatakot anuman ang mangyari sa kanya. Lahat ng panganib na kanyang pinagdaraanan ay hindi niya kinatakutan. Bakit? Kasi sa kanyang pagpunta sa bawat lugar na kanyang pinupunta, naroon ang kanyang tunay at matatag na pananampalataya sa Panginoon na kapag ginawa niya ang pinapagawa ng Panginoon, ililigtas siya ng Panginoon. Hindi siya dadanas ng anumang sumpa, kundi manapay siya'y pagpapalain. Alam ni Saulo Pablo na sa pagsunod sa Panginoon, naroon ang kaligtasan. Alam ni Saulo Pablo na sa pagsunod sa Diyos, naroon tinatawag na pagkapala. Alam ni Saulo Pablo na sa pagsunod sa Panginoon, sasamahan siya ng kapangyarihan nito. At ang kapangyarihan ito ang magliligtas sa kanya mula sa panganib. Kaya ang isang tunay na disipulo ng Panginoon, malawak ang kanyang pangunawa. Na kapag siya ay isang tunay na disipulo ng Panginoon, hindi siya natatakot dumaan sa anumang uri ng panganib. Bakit? Alam niyang kasama niya ang Panginoon. So tayo po dapat ganun po ang maging pananaw po natin sa buhay. Dapat po tayo, bilang po tayo mga tunay na disipulo ng Panginoon, huwag tayong matakot sa mainit ang araw. Huwag tayong matakot sa, naku, yung iba kasi nangyayari may mga tao na may mga Kristiyano na hindi nila magawa minsan sila i-attend sa gawain, di ba? May mga Kristiyano na ang gawain ng alaang ay umattend pagkalinggo. Pero pagkakita nilang kulimlim ng ulan, hindi na sila tumutuloy. Ang para bang anong nangyayari ay nagkakaroon sila ng tinatawag mga excuses sa buhay para sila ay hindi tumuloy sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, may mga tao na sa halip na dumalo sa gawain pagkalinggo, nakakita ng konting dahilan, uurong na. Kasi nakita, naku, ang init, masyadong mainit ngayon, masama sa kalusugan, hindi na-attend sa gawain ng Panginoon. Pastor, mainit naman po, Pastor, naulan po, Pastor, may kaunti po akong sipon, no? Pastor, ako po may trangkaso, pero sa totoo lang, kaunting sinat lang ginawa ng trangkaso. Bakit? Kasi ito yung mga tao na, kung pag-aaralan mo, no? Ito yung mga tao lagi lang nasa comfort zone lang. Ito yung mga tao na hindi nila magawang maging tunay na disipulo ng Panginoon. Kaunting problema lang, kaunting init lang ng araw, kaunting ulan lang, kaunting hangin lang, kaunting lagnat at sipon lang, takot na sila. Kasi baka daw sila ay mapahamak yung kanilang kalusugan, kesyo maraming dahilan. Okay. Pero ang tunay na Kristiyano, ang tunay na disipulo ng Panginoon, kagaya ni Saulo Pablo, anumang panganib, anumang panganib o anumang tinatawag na kahirapan ang maaari mong danasin sa pagsunod mo sa Panginoon, wala itong halaga sa iyo, hindi mo ito papansinin. Bakit? Mapagtatagumpay yung mga bagay nito. Bakit? Kasi nga, ang nasa puso mo, ang nakasento sa puso mo ay magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Okay? He is
a race runner, and his mindset is to finish the race. In the book of 1 Corinthians 9:24 up to 27, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown, what will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Sa Tagalog po, basahin ko lang. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng maglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral. So, yung pong ating binasa, kung pag-aaralan po natin, yung pong dito po sa ating binasa, he is a race runner, okay? And his mindset is to finish the race. Si Saulo Pablo, sinabi niya dito, ang lahat daw ng tinatawag na inihalong tulad niya pinaliwanag muna niya yung tinatawag na isang mananakbo o isang kalahok sa tinatawag na paligsahan. Nang sabi ang isang mananakbo, ang isang taong kalahok sa paligsahan o sa takbuhan, tumatakbo sila doon sa tinatawag na patungo sa finish line para lang magkamit nung tinatawag na gantimpala na panandalian lamang. Pero ang pagiging disipulo ng Panginoon ay katulad po ng isang race runner na ang sa kanyang pagtakbo, ang kaibahan lang, sa kanyang pagtakbo, pagdating niya doon sa finish line, ang nasa finish line hindi yung kanyang coach, hindi yung mga taong magbibigay ng tinatawag na award, kundi ang naroon po sa finish line ng takbuhin ng mga apostol o mga lingkod ng Diyos o yung mga tinatawag na mga taga-sundi Kristo na kagaya natin ay ang Panginoon Kristo. Sabihin, sa katapos-tapusan ng iyong buhay, sa katapos-tapusan ng iyong paglilingkod o dumating yung pagkakataon yung kamatayan mo o sa paglilingkod mo dumating ng Panginoon. So doon makita na kapag ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, ginawa mo ang pinapagawa sa ng Panginoon, bilang ikaw ay tunay disipulo ng Panginoon, tandaan mo, sa tinatawag na finish line na kung saan ay sa dulo ng iyong takbuhin o doon sa finish line na tinatawag, naroon ang Panginoon Kristo. Ang tangan niya ay yung tinatawag na crown of life na ibibigay sa iyo. Yun po ang kagandahan doon. At ang sabi doon sa sabi ni Saulo Pablo, siya'y magpapatuloy sa pagtakbo hanggang doon sa tiyak na hangganan. Sabihin talaga, si Saulo Pablo o yung mga apostol ng araw, sila yung mga tipo ng tao na kahit na matindi ka ng pinagdadaan sa buhay ng mga pag-uusig, problema, kahirapan, hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila tumigil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila tumigil hanggat hindi natutupad o napupulfill yung pangitain o yung vision na ibinigay sa kanila ng Panginoon. So tayo po mga magulang kapatid, kagaya po ng mga apostol ng araw, mga na naging disipulo ng Panginoon, tayo po yung mga disipulo ng Panginoon. At sa ating pong buhay, marami po tayong naranasan. Hindi po tayo dapat titigil. Kundi sa kabila ng mga problema, pagsubok, pag-uusig, lalo po natin pag-ibayuhin ang ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Natandaan po natin, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Dahil doon po sa finish line ng ating pong buhay, ng ating ginagawa, naroon po ang Panginoon, ibibigay niya sa ating tinatawag na crown of life at yung po tinatawag na buhay na walang hanggan. So, kaya po sabi doon, he is a race runner and his mindset is to finish the race. Dapat po, yung pong mindset natin, hindi po tayo susuko. Sabihin, sa lahat na ating ginagawa sa buhay, doon sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, ano mang problema ating pinagdadaanan, ano man yung mga pagsubok natin pinagdadaanan, dapat po, naka-mindset na po sa atin na whatever happen, magpapatuloy tayo
doon sa tinatawag na takbuhin natin na ibinigay ng Panginoon. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod dati sa Panginoon. Magpapatuloy tayo sa ministry. Magpapatuloy tayo sa pangalan ng mabuting balita. Ipagpapatuloy natin gawin ang pagkatawag ng Diyos sa atin hanggang sa huli. Hanggang sa araw na rapture na ipinangako ng Panginoon. O hanggang sa oras sa iyong kamatayan. O hanggang sa wakas ng mundong ito. Hanggang doon sa kabilang buhay. Dapat patuloy tayong ang ating sarili nakasubmit sa Panginoon. Dapat ang mindset natin, hindi tayo titigil sa ating pananampalataya. Hindi tayo titigil sa pinapagawa ng Panginoon. Yan po ang dapat maging mindset natin. Hindi yung kaunting problema, kaunting pagsubok, titigil ka na agad. Hindi yung kaunting nagkasakit ka lang ng kaunti, nilagnat ka, sinipong ka lang, tumitigil ka na. Or ayaw mo na maglingkod. Nabigo ka lang sa iyong mga pangarap, ayaw mo na maglingkod. Bumabala yung mga grace mo, ayaw mo na maglingkod. Na nagkahiwalay na kayo ng jowa mo, ayaw mo na maglingkod. Iniwanan ka lang ng asawa mo, ayaw mo na maglingkod. Akala mo katapusan ng mundo. Mga magulang at kapatid, ano man ang mangyayari sa ating buhay, hindi tayo sumusuntok sa hangin. May kasiguraduhan na ating ginagawa. Ang kailangan lang natin magpatuloy hanggang sa tiyak na hangganan. So, sa ating pong pagtatapos, ano po, dito po sa aklatang Matthew 28, verse 18 up to 19. No? The Bible says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given unto me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Okay? Sabi po ng Panginoon, nung bago siya umalis, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa lupa ay pagkaloob niya sa akin. Inipon niya yung kanyang mga alagad. At sabi niya, nung bago siya makita langit, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin. Yung talaga, walang natira talaga, nasa kanya lahat yung kapangyarihan. Tapos sasabihin ng iba, si Jesus tao lang. Sabi doon sa aklat ng Matthew 28, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin na ibinigay niya sa akin. Okay? Para sabihin mong siya tao lang ha. Pero ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa kanya. At sabi niya, dahil sa kapangyarihan ito, inuutosan ko kayo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa, ipangaral nyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Bautismo nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang sabi doon, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga pinag-utos ko sa inyo at gawin nyo silang mga disipulo ko. At gawin nyo silang mga alagad ko. So, ang tunay na disipulo ng Panginoon, dapat maging discipler ka din. Dapat minumultiply mo yung sarili. Dapat ikaw ay naguhubog din ng maraming mga tao, naguhubog ka rin, nagpuproduce ka rin ng maraming disipulo pa ni Kristo, na maraming mga taong maghahalik pa ng salita ng Panginoon. So, yun po ang dapat natin gawin. At ang sabi ng Bible, turuan natin sila na sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng Panginoon ayon sa kanyang salita. At by doing that, anong mangyayari? Sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng salibutan ito. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Binabati ko po kayong lahat.